ang nag-iisang binatang anak ni Lord Montague na ngayon nakaupo sa gilid ng silid-aralan, nalulungkot at nabubugyo habang may isinusulat. Ano naman yan, Ron? Bakit pa, hindi ba may ibang gusto na yun? Pinaalala mo ba? Na nga. Lumapit si Benvolio sa kanyang mahal na pinsan upang ito'y mapasaya kahit konti man lang. Tara, bukas tayo saglit. Masyado akong gagawin kayo ang salit. Lumabas sila sa silid-aralan upang makapagpasyal sa lugar at dito nakasalubong nila ang kanilang matalik na kaibigan, si Mercutio. Uy, Ron! Ben, magandang umaga. Teka, matanong ko mo, Romeo. Kung kasi Rosalie nasa utak eh. Dami-dami mga ibang babae yan. Ako tinatanong, di ba? Malalampasan mo rin yan, Romeo. Tara, street food na lang tayo. Wala naman sabi si Mercutio, kaya inalok niya ang dalawa na kumain na lamang sa labas at para din mapasaya ang kanyang kaibigan. Juliet! Excited ka na naman? Oo, si Kuya Tigbal na nagplano. Narinig ko na daw niya naman sila ng nagbola kanina sa classroom. Naku, hindi na tumigil niya mga yan. Ewan ko ba sa kanila? Narinig ko rin pala, hindi na po yung mga batang pupunta sa party mamaya. Si Kuya Lano, sigurado hindi pitado mga kontak. Kumakain sa labas ang tatlong magkakaibigan nang may isang lalaki na lumapit sa kanila. Uy, pwede mo ba ako mga base doon dito mga bata na 30 eh. House 47 p.m. sa lakas at ikabulit. Bawal ang Binasa ito na maigi ni Romeo at napansin nila ay bawal ang mga Montague. Guradong si Tibot nagtalo yan. Hindi naman kaya sa Montague. At mamaya mo ba? Tibot ka. Teka, pero nakita ko rin ito hawak ni Rosalie. Hindi kayo pitado siya. Rosalie na naman. Ganito na lang. Mas guarantee party kasi yun. Tara, takas ko kayo sa loob. maingay, magulo at maraming tao, pero masaya. Ganito ang mga naplanong salo-salo ni Clifford kada katapusan ng linggo. Aye! Tara na, everyone! Tara!
naman ang nakasayo ni Romeo Montague. Usually, kilala ba yun? Sino? Yung kaya nakasama mo kanina? Kilala mo? Kilala mo? Ano mo ka, Juliet? Oo, kilala ko. Nagsasabi sa akin dati eh. Pero nakita ko mukha ko. Ano? Magmamahal ka sa Montague? Hindi maaari. Hindi pwede. Ang problema nga lang, magkaribal nga ang mga Montague at Capulet. Kaya ito ay hindi nagustuhan ng ama ni Juliet. Oo nga naman. At saka kaya ka bang mahalin ng habang buhay? Oo nga. Dapat pangawal yan eh. Over naman sa pangarap, kuya. Sira ka ba? Mapapahamak mo kami sa ginawa mo. Sinong stupid ang Montague ang magtatanggal ng maskara? Natalo-talong ba ako ng mga Montague? Grabe. Napatigil ang dalawa sa sinabi ni Romeo na para bang nawala na ata siya sa sarili. Sira na nga. Lagot. Bumalik si Romeo sa bahay ng mga Capulet. Pumasok ito sa loob sa pag-aakyat sa bakod at dito ay nakita niya si Juliet sa kanilang bintana. Ay, isa pa lang Montague si Romeo. Hindi kami pwede niyan. Pero gusto ko siya. Ulat Ay! ka. Romeo? Anong ginagawa mo rito? Ba't ka nakapasok? Huwag na uli ka nila, malalawag ka sa kanila. Uli na ako uli. Sulat na kita. Hindi ko lahat ng mga sinabi mo tungkol sa nakakapagod ng mga sa akin. Sisipuro ka. Umalis ka na, Romeo. Nakasunod na tayo mag-usap. Makikita ka nila dito. Iyan. Sulat ang visibility ko. Alas, di ba? Di ako nakikipagbiruan. Okay ka, Juliet. At ito na nga, nag-aminan na ang dalawa sa isa't isa sapagkat alam nilang bawal dahil sa istorya ng kanilang pamilya, hindi na mapigilan na magmahalan. Bukas ilang ng umaga. Pamilya ko ito. At lalabas na ako. Hindi ba ganun? Juliet, halika na! Nandito na ako. Ay! Juliet, ano ba lang? Naglakad-lakad ang dalawa sa lugar ng Verona, kumain, nagpasyal at pumunta kung saan-saan. Kain. Maaari ko ba sa akin ito? Ganda, Romeo. Nakarinig si Benvolio na si Tybalt ay galit na galit kay Romeo. Naghahangad ng away kaharap ito. Kaya ipinaalam niya ito kay Mercutio. Pusyo, narinig na ang ibon. Gusto niyang pakasap si Romeo. Ha? Eh, ang hindi na Romeo. Alam niyang hindi pala ako si Romeo. Maraming talo agad siya. Ganito na lang. Ako lang dapat kay Tibol. Kay Romeo. Ilang oras na nakalipas at dumating na si Tybalt. Agad nito hinalap si Romeo, ngunit ang nagpakita ay sina Benvolio at Mercutio. Hoy Romeo, lumas ka! Alam mo hindi kita mahuli sa loob ng lugar namin. Walang iya ka. Tigil-tigilan mo si Romeo, Tibol. Ako ang alawin mo. Hindi ko alam na ikaw na pala si Romeo.
si Romeo sa pamilya Capulet, si Juliet ay nais na habulin si Romeo. Romeo, sandali lang! Pasensya na, Juliet. Hindi tayo pwede. Ano naman kung hindi? Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Juliet, mahal kita, pero... Pero ano? Mahal mo ako, pero ano? Madali lang ba ako makawalang para sa'yo? Sandali lang ang pagmamahalan natin. Pero Romeo, hindi ba yun totoo? Minahal mo ba talaga ako? Kung minahal mo ako, hindi mo ko papakuli na basta-basta lang. Kasi bawal nga tayo. Hindi natin pwede ipilit o kaya ng pamilya mo maging tayo. Matatalo na tayo dalawa. Romeo, naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita, Juliet. Ayaw lang kita mapahamak. Kung hindi mo sila susundin, baka ako manunagawa ng pamilya mo sa'yo. Kaya ang suwi ng pamilya ko para sa'yo, Romeo. Kahit matanggal man ako sa pamilya Capulet, makasama lang kita. Babalik ako sa'yo. Paalam, Juliet. Romeo! Dito na nagsimulang magbago ang dalawang pamilya. Nanahimik pareho ang mga ito at hindi na muling nag-away pa ang isa't isa. Uy, Romeo. Hindi ko kayo natutan. Halos video ng mahal ka sa wapo si Juliet. Yung araw ko, andyan po ba si Juliet? Hindi siya sa kwarto. Ayaw na lumabas eh. Nagpunta si Romeo sa kwarto ni Juliet. Kumatok at dahan-dahang binuksan ang pinto.